Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2559. Mabuti. Tuwang-tuwa si Zhang Ju, at sumenyas siya gamit ang kanyang braso. Sapat na sa kabutihang loob. Siya nga pala, Master Wilson, dapat pagod ka na. Nasugatan ka pa, dapat kang magpahinga sa lalong madaling panahon. Umungol si Chester bilang tugon bago siya umalis sa pangunahing bulwagan kasama ang White Horse. Guru, isang disipulo sa malapit ang nagtanong ng isang katanungan ng maingat pagkatapos nilang umalis. Si Chester Wilson ay isa ring bayaning tao. Batay sa kanyang ambisyon, walang paraan na nagawa lamang niyang kumbansihin ang isang tao na sumuko. Bukod, bakit magalang ka sa isang Eternal Life Palace na mas mababa? Medyo pumulandet si Zhang Ju at ngumiti sa halip na tumugon sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi niya, pumunta at suriin sila. Tingnan kong naghiwalay sina Chester Wilson at White Horse upang magpahinga. Kumuha ng White Horse dito nang nag-iisa nang hindi binibigyan ng alerto si Chester, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay upang mabulok sila kung magkasama pa rin sila. Napahanga si Zhang Ju nang hiniwa ni Chester ang kanyang braso o upang maipakita ang kanyang katapatan. Gayunpaman, hindi siya bobo, at naisip niya na maaaring maging isang pandaraya upang linlangin siya. Hindi rin niya pinabayaan ang kanyang bantay matapos magtagumpay si Chester na kumbansihin ang White Horse na sumuko. Nag-iwan ng mabilis ang alagad sa pangunahing bulwagan matapos tumugon sa tagubilin. Lumipas ang ilang minuto, ang alagad ay bumalik kasama ang White Horse na mukhang hindi pagkakasundo. Ginoo, Zhang, hindi may larawan ang pagkabalisa sa White Horse nang pumasok siya sa main hall. Ano ang mga order mo para sa akin? Si Zhang Ju ay ngumiti ng magaan, hindi siya nag-reply sa kanya. Bigla, sumingil siya sa White Horse at hinampas ang kanyang braso sa kanyang braso na kasing bilis ng kidlat. Matampal, ang White Horse ay hindi talaga makapag-react dahil sa matulin na bilis ni Zhang Ju. Kinilabutan siya, at halos madapa siya sa lupa nang atakihin malapit sa kanyang puso. Sa pagkamangha ni White Horse, siya ay lubos na hindi nakakasama ng walang anumang sakit kahit na siya ay inaatake. Ginoo, Zhang, ikaw napatitig siya kay Zhang Ju na natigilan at napasigaw ng may pagtataka. Malungkot na ngumiti si Zhang Ju at sumagot sa isang walang malasakit na tono, White Horse, isa ka ring kilalang tao sa mundo ng mga magsasaka. Narinig mo na ba ang tungkol sa bone eroding palm? Bone eroding palm? Ang White Horse ay nalito, ngunit mayroon siyang masamang pakiramdam tungkol dito batay sa literal na kahulugan ng pangalan. Ito ay dapat maging isang masama dahil mayroon itong nakahahadlang na pangalan. Ang pamamaraan na iyon ay hindi masakit kapag ito ay unang naabot sa iyo. Nakangiting ipinaliwanag ni Zhang Ju, gayunpaman, mamamatay ka sa isang nakakatakot na kamatayan kung hindi ka makakakuha ng lunas sa kalahating oras. Ang iyong mga ugat sa puso ay mabubutas, at lahat ng iyong kalamnan at buto ay masisira. Whoosh! Mapatla ang mukha ni White Horse, at halos madulas siya sa sahig nang tanungin niya sa takot, Mr. Zhang, naging matapat ako. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Taos puso. Pinigilan ni Zhang Ju ang isang malamig na tawa at nagpatuloy na magsalita sa isang hindi nagmadali na tono. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay taos puso kapag ipinangako mo ang iyong katapatan sa akin o pinilit ka ni Chester Wilson? Sabihin mo sa akin ang totoo o hintayin ang iyong kamatayan sa kalahating oras. Ako nag-freeze ang White Horse habang pawis na pawis siya, lahat ito ay kasalanan ni Chester Wilson. Bakit kailangan niya akong pumiling mahusay? Nakita ni Zhang Ju ang lahat sa ang White Horse ay lumuhad sa kanyang tuhod na may isang plop at takot na takot. Ginoo Zhang, awa. Pinilit ako ni Chester Wilson na gawin iyon. Nagpapanggap lang siya na magsumite sa iyo. Nagpatuloy siya at isiwalat ang plano ni Chester sa mga susunod na minuto. Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju, at nakagawa siya ng isang nakakagulat na ekspresyon nang malaman niya ito. Sa katunayan, ang mga bagay ay nahulaan niya. Nagpapanggap lamang si Chester. Kinailangan niyang kilalanin na talagang mahusay ang pagkilos ni Chester. Hiniwa pa niya ang kanyang braso upang makuha ang kanyang tiwala.
Si Zhang Ju ay mayroong isang salpok upang turuan ang kanyang mga tauhan na kunin si Chester at patayin siya sa lugar na agad. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang maisip niya na dapat siyang maglaro kung nais ni Chester na magplano laban sa kanya. Kabanata 2560. Malamig na tinitigan ni Zhang Ju ang White Horse habang nagbubulungan siya sa sarili. Kailangan mong bigyang pansin ang bawat solong paggalaw na ginagawa ni Chester Wilson. Ipaalam sa akin ang anumang plano na gagawin niya sa lalong madaling panahon. Naiintindihan, sir. Tumango si White Horse na parang isang sisiw na kumakadyot sa ulo nito nang pumayag siya. Sino ang hindi pipiling mabuhay, hindi niya maitanggi iyon. Guru, isang alagad ang lumapit sa kanila na nagmamadali na may gulat na ekspresyon. Master, ang personal na maid ni Daryl Darby at ang bato na dibdib ay nawawala. Tumayo bigla si Zhang Ju. Ang mukha niya ay naging matingkad sa galit habang umuungal. Hindi ko ba kayo inatasan na maging mas maingat sa pagbantay laban sa kanila mga tanga, lahat kayong mga tanga. Hayaang maghanap ang iba sa kanila ngayon. Plano niyang pahintulutan si Jul na magbabad sa yelo na malamig na ilog ng isang gabi upang mas madali para sa kanya ang makabuo ng elixir. Hindi niya inaasahan na mawawala siya sa dibdib. Oo, guru, pawis na pawis ang alagad ng tumugon bago siya tumakbo ng mabilis. Ipinadala ng dambana ang kanilang mga alagad upang maghanap para sa mga truck ni Jules sa loob ng 50-kilometer radius. Ang mga mula sa Endless Sky Organization ay walang ideya na umalis na si Jules kasama si Douchan. Samantala, sa Yop Manor sa Yellow Dragon City, Mist Loren, si Daryl ay nakaupo sa isang upuan sa bakuran na may kalmadong ekspresyon kahit na labis siyang nag-aalala. Naging isang araw mula nang umalis si Zuboji, ngunit walang balita. Sabik na siyang umalis, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi pa nakakagaling muli. Si Cheyenne ay tumayo sa tabi niya ng tahimik bilang isang kumpanya. Mayroong isang hint ng kawalan ng kakayahan sa kanyang napakarilag na mukha. Si Daryl ay nanatili sa kwartong pambisita ni Yop Manor sa nakaraang 2 araw. Labis na nabigo si Cheyenne dahil gusto niyang sipain si Daryl palabas ng bahay. Gayunpaman, sinabi ng kanyang Panginoon na kailangan niyang alagaan siya ng mabuti, kaya kinailangan niyang obligahin at manatili doon upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang mag-aaral ni Zuboji. Singsing tumunog ang kanyang telepono, at labis siyang nabalisa matapos niyang sagutin ang tawag. Ano ang mali, tanong ni Daryl dahil sa kuryosidad. Walang pasensya na sagot ni Cheyenne, may dumating sa kasunduan sa pagitan ng aking pamilya at ng tribo ng Raksasa, at gusto nila akong lutasin. Ang isyu, nagpanik siya dahil nasa isang mahirap na posisyon. Kailangan ng kanyang pamilya ang tulong niya, ngunit ang sinumpaang kapatid ng kanyang amo ay kinakailangan ding alagaan din siya. Ano ang dapat niyang gawin? Nagdeal sila sa tribo ng Raksasa na tigilan si Daryl ng 1 segundo bago niya pinigilan ang isang chuckle nang mapansin niya ang ekspresyon ni Cheyenne. Huwag makaramdam ng salungatan. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Ito ay isang pagpapahirap upang maghintay para sa balita ni Zuboji. Mas gugustuhin niyang lumabas para sa isang sariwang hangin. Umalangan sandali si Cheyenne. Ngunit dapat kang manahimik habang nandyan ka. Nakangiting tumango si Daryl. Sina Cheyenne at Daryl ay nagmaneho sa patutunguhan sa Rock City pagkalipas ng kalahating oras. Ang Rock City ay nasa Mist Loren sa intersection sa pagitan ng Yellow Sea Continent at ng South Cloud World. Ito ay mga 100 na kilometro sa timog ng Chaotec Mountain Range, at ito ang pinakamakabuluhang lungsod ng komersyal na pangangalakal sa Siyam na Mainland. Ang tribo ng Raksasa at ang Siyam na Mainland ay lumagda sa isang kasunduan sa kapayapaan 3 taon na ang nakakaraan. Sumang-ayon sila na ang tribo ng Raksasa ay maaaring manirahan sa lugar. Maaari nilang ayusin ang kanilang mga ugat doon at palawakin bilang well. Ang kanilang mga negosyo ay umunlad ng walang gyera, at sa wakas ay itinayo nila ang Rock City bilang isang sentro ng pangangalakal. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang tribo ng Raksasa ay may talino sa paggawa ng balat ng hayop pagkatapos na sila ay pinatalsik ng libu-libong taon sa wild deserted secret region. Ang kanilang pinakamahusay na dalubhasa ay ang malambot na katad na baluti, na kung saan ay ang pinakapopular sa mga magsasaka sa Nine Mainland. Sa makatuwid, ang iba't ibang mga pamilya at grupo ng negosyo sa Nine Mainland ay naghahangad na makipagtulungan sa tribo ng Raksasa, kasama ang pamilya Yop.
Natigilan si Daryl sa sandaling nakita niya ang gusali na matatagpuan ng pinakamalaking kumpanya ng kalakalan. Humanga siya, napansin niya na ang lungsod ay mas malaki pa kaysa sa Donghai City. Masikip sa mga nagpapatuloy na pasahero at nagtayo ng mga skyscraper. Siyempre, ang buong lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng tribo Raksesa sapagkat ito ay matatagpuan sa loob ng kanilang nasasakupan. Maaaring makita ang mga sundalo ng tribo ng Raksesa na nagpapatrolya saan man. Dumaan sila sa pangunahing bulwagan hanggang sa lugar ng pangangalakal sa likuran. Nakita nila ang ilang malalaking warehouse na kasing laki ng ilang basketball court. Maraming mga negosyante mula sa Siam na mainland ang nagtipon doon, at nakikipagkalakalan sila sa mga mula sa tribo ng Raksesa. Kabanata 2561. At sa isang sulok, ang kargamento ng pamilya ni Yok ay nakakulong habang ang ilang miyembro ng pamilya ay nakikipag-ayos sa pinuno ng Raksesa. Napaka-unfair para sa iyo na biglang taasan ang rate ng komisyon sa 20%. Mga tulisan kayo. Ang pinuno ng Raksesa ay nanatiling hindi matatag sa kanilang pag-censure at sinabi, ito ang teritoryo ng tribo ng Raksesa. Kailangan mong sundin ang aming mga patakaran kung nais mong makipagkalakalan. Ang lalaking nagsalita ay si Jack, ang alkalde ng Rock City. Siya ay isa sa mga pinagkakatiwalaang confidants ng Raksesa Queen na si Natalie Celtic. Siya ang namamahala sa pangangasiwa ng kaayusan at mga kalakal na nagaganap sa buong lungsod. Si Cheyenne at Daryl ay tinahak ang daan at nang marinig ang nangyari, hindi siya makapagsalita sa galit. Dati, para sa mga tao mula sa Siam na kontinente na makipagkalakalan dito sa Rock City, isang rate ng komisyon na 10% ang kukunin bilang bahagi ng pagbubuwis sa lungsod. Gayunpaman, tila binago ng Rock City ang rate sa 20% at ang pamilyang Yok ang unang target para sa pagpapatupad na ito. Kayong mga tao ay hindi makapaniwala, sabi ni Cheyenne, nanginginig sa sobrang galit habang nakatingin ng diretso kay Jack. Walang baliwalain ang balikat ni Jack at sinabi na may kakaila na awtoridad. Naniniwala ako na ikaw ang panganay na anak ng pamilya Yok, kaya uulitin ko ulit ang sarili ko. Kung nais mong magnegosyo dito sa Rock City, kailangan mong sundin ang aming mga patakaran. Mabuti, pagkatapos ay ang kalakalan ay off. Kumaway si Cheyenne sa kanyang mga bisig sa pagbitiw sa tungkulin. Babawiin lamang namin ang aming mga kalakal, ayos umiling si Jack at sinabi, mali ka. Ang iyong mga cargoes ay naload na sa aming warehouse at kinuha ang aming puwang. Kahit nasa trade off the table, kinakailangan ka pa ring magbayad ng 10% na komisyon. Ano frustrated, si Cheyenne ay kitang-kita sa bingit ng pagkawasak. Ang ginagawa mo ay hindi naiiba sa ginagawa ng mga bandido. Naglalaman ang padala na ito ng napakahalagang mga item at upang magsumite ng 10% komisyon ay nangangahulugang matinding pagkawala sa pamilya Yok. Nakasimangot si Jack sa kanyang sinabi, Miss Yok, sumusunod lang kami sa mga protocol. Kung magpapatuloy kang gumawa ng isang eksena, ang iyong pagkilos ay makikita bilang isang abala sa kaayusang pambato ng Rock City. Kaagad na magsalita ang mga salita, mahigit 100 ang mga sundalo ng Raksesa ang pumapaligid sa kanila, na naging sanhi ng karamihan ng tao na orihinal na nakatuon sa paggawa ng kanilang sariling mga kalakal, na mabilis na umatras sa takot na madrag sa gulo. 3 taon na ang maaaring lumipas mula ng gyera ngunit nanatiling isang pangkaraniwang kaalaman na ang mga magsasaka mula sa tribo ng Raksesa sa pangkalahatan ay mas malakas, kaysa sa mga nagtatanim mula sa Siam na kontinente. Bukod dito, ang Rock City ay nasa loob ng teritoryo ng tribo ng Raksesa kaya natural lamang na walang mga ngalakal, mula sa Siam na kontinente ang maglakas loob na magdulot ng anumang kaguluhan dito, kahit na sinamantala sila. Ito ang tiyak na sandaling iyon na si Daryl ay tila nagkaroon ng sapat. Tumayo siya sa harap ni Cheyenne ng protektibo at direktang nagsalita kay Jack, ikaw ang alkalde ng Rock City. Tama yan, kalmadong tugon ni Jack habang tinitingnan si Daryl pataas at pababa ng mayabang na ekspresyon. Hindi kinakailangan ng isang henyo upang malaman na ang batang lalaki na ito ay ang tanod ng panganay na anak na babae ng pamilya Yok, kung gaano kahalaga, nagpasya siya. Dahan-daang ngumiti si Daryl at sinabi sa lahat ng pagiging seryoso, ang integridad ang pinakamahalagang bagay pagdating sa pagnenegosyo, at inaasahan ito sa iyo, higit pa sa iba, dahil ikaw ang alkalde.
Ngunit narito ka naglalaro ng mga trick. Hindi ka ba natatakot na mabaho ang reputasyon para sa iyong tribo? Ano ang sinasabi mo, Cole, na tanong ni Jack, dumidilim ang ekspresyon niya. Daryl ay gumawa ng isang punto upang tumingin sa paligid bago magpatuloy. Sinasabi ko lang na marahil ay mas marunong na hindi masyadong madala. Pakawalan ang karga na pagmamay-ari ng pamilya York at humingi ka agad ng paumanhin kay Miss York, o darating ka rin sa pagsisisihan sa paglaon. Si Daryl, syempre, hindi naman namumula. Ang Raksasa Queen, si Natalie Celtic, ay dating bilanggo sa panahon ng gyera at sasabihin niya ang parehong bagay kahit na ang reyna mismo ay nakatayo sa harapan niya. Bukod, ang tribo ng Raksasa ay talagang wala sa linya sa kanilang paghawak sa isyong ito. Ano ang karamihan ng tao ay nagulat sa pagsasalita ni Daryl at agad na sumabog sa mainit na talakayan. Ang mga nerbiyos sa batang iyon dahil sa pangahas na makipag-usap kay Jack ng ganyan. Gaano ka walang ingat? Ang katapangan ng 9 na taong kontinent na ito na pangiwi si Jack at binaril si Daryl ng hindi magandang tingin. At kung tatanggi ako, ano ang gagawin mo tungkol dito, anak? Kabanata 2562. Ngumiti ng marahan si Daryl na panay ang paningin kay Jack. Naibigay ko na sa iyo ang payo ko. Nasa sa iyo kung nais mong makinig o hindi. Iminumungkahi ko na isipin mo ito bago gumawa ng anumang mad-alien, bagaman, kung hindi man ay pagsisisihan mo ito. Huli na para sa iyo na lumuhod at humingi ng kapatawaran kung gayon. Wow! Ang karamihan ay naging ligaw sa talumpati ni Daryl. Nawalan na ba siya ng isip ang taong ito ay may isang pagnanasa sa kamatayan? Ikaw nagpanik si Cheyenne at hinayla siya. Huwag nang magulo, okay, nagkaroon sila ng kasunduan bago sila pumunta dito. Si Daryl ay hindi dapat makuha sa kalagitnaan ng relasyon at nandyan pa rin siya, sinusubukan na maging bayani. Nasa loob sila ng teritoryo ng tribo Raksasa na may hindi mabilang na mabibigat na sundalo ng Raksasa sa kanilang paligid. Ang pag-alit ng mga ito ay makakapagdulot lamang sa kanila ng gulo. Si Daryl naman ay tila hindi nag-alala man lang at tahimik na kumilos para patahanan niya ang sarili. Napukaw ng mga salita ni Daryl, bumulala si Jack, hindi masama, bata, hindi masama. Gusto ko ang mga lalaking may lakas ng loob. Pagkatapos ay winagaway niya ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran at isang lalaking Raksasa na kasing laki ng tangke ang lumabas. Ito ang isa sa mga mandirigma ng Raksasa na nasa tabi ko, ang kanyang pangalan ay Bato. Masamang tinitigan ni Jack ang mata ni Daryl at nagpatuloy, hinuhulaan ko na ikaw ang tanod ni Miss York, kaya't gagawin ko ikaw ay isang deal talunin ng aking tao at hahayaan akong lumayo kasama ang mga cargo ni Miss York. Talo, at sisingilan kita ng doble ng rate ng komisyon mula sa pamilyang York. Kasabay nito, ang mga tao sa kanilang paligid na dating nasisiyahan sa palabas ay nagkalat sa takot. Sinumang may mga mata ay maaaring sabihin na si Jack ay nawala ang kanyang pag-init ng ulo at matinding kahihinatnan ay tiyak na sundin. Si Bato ay kapitan ng mga gwardya ng Rock City at ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Ang ilan sa mga tao ay nanumpa na nakita nila siya minsan na binubugbog ang 2 itim na tigre sa kamatayan gamit ang kanyang mga walang kamay at mula noon, kilala siya bilang isang taong may ganap na kapangyarihan. Isang duelo nakangisi si Daryl habang nakatingin sa Bato bago sinabing, hindi siya kapantay sa akin. Hindi namumula si Daryl. Si Bato ay maaaring mairaranggo bilang isang level 3 Martial King, ngunit kay Daryl, ang pagkatalo sa kanya ay magiging kasing dali ng pagbaril ng isda sa isang bar aisles. Ang kanyang panloob na lakas ay hindi pa nakakabawi ngunit ganoon pa man, tiwala siya na matatalo niya ang kanyang kalaban sa loob ng 3 paggalaw. Ano ang bawat solong tao na nasa VIP hall ay nag-aalinlangan sa kanilang sariling tainga para sa isang split segundo sa mga salita ni Daryl. Namulat ang kanilang mga mata sa gulat habang nakatuon ang kanilang pansin kay Daryl. Ano ang sinabi niya? Sinabi lang ba niya na ang Bato ay walang laban sa kanya kagiliw-giliw? Bet ko na, ang Eastern Boy ay lahat ng pinag-uusapan. Si Bato ay maaaring madurage siya ng isang daliri at sinasabi ng brat na ito na si Bato ay hindi tugma para sa kanya tao. Nakakatuwa ito. Hindi na napigilan ni Bato ang kanyang galit at bigla ang tumama, ngunit sa halip na i-target si Daryl, bumagsak siya sa sahig na gawa sa kahoy sa harap niya, dinurog ito agad. Sa katunayan, nagtatangka si Bato na manig sa kanyang kalaban mula sa kauna-unahang engkwentro.
Ang kanyang mga mata ay namula sa dugo habang papunta sa Daryl at sinabi, "Siyam na bata sa kontinent, opisyal kung hinahamon ka sa isang tunggalian. Hindi ka tatalikod ngayon, di ba?" Ang tunggalian ay isa sa pinakalumang tradisyon ng tribo ng Raksasa, at sa sandaling hinamon, aaminin ng kalaban ang pagkatalo kung tatanggi silang tumayo laban sa naghahaman. Ang galit ay nag-uudyok tulad ng isang bagyo sa loob ng bato. Siya ay ang captain ng City Guard at ngayon ay minura siya ng ilang bata mula sa siyam na kontinente. Paano siya maaaring makatiis dito? Ngumiti si Daryl at kalmadong nagbalita, "Mukhang may kumpiyansa ka, ngunit dapat mong malaman ang isang bagay. Tulad ng walang limitasyong mga posibilidad sa sansinukob, palaging may isang taong mas mahusay kaysa sa iyo doon." Saglit na huminto si Bato bago nginis siya ng mga sinabi, gupitan ang bata. Tatanggapin mo ba ang hamon o hindi? Ang batang lalaki na nasa harapan niya ay masalimuot tulad ng isang underfed na unggoy, hindi man niya makaligtas sa isang suntok mula sa bato sa pamamagitan ng itsura nito. Si Jack naman ay tila tuluyang nawalan ng pasensya. Kumunot ang noo niya habang kumakaway at sinabing, "Bato, tama na ang pakikipag-usap sa underdog na iyon." Ayaw niyang sayangin ang higit pa sa kanyang oras sa isang tanod. "Opo, Ginoo." Hindi nag-aaksaya ng isa pang segundo, tumakbo si Bato patungo sa Daryl. Ang kanyang kanang kamao ay umiwas at lumapit sa sobrang lakas at bilis na yumuko nito sa hangin. Sa isang iglap lang ng mata, naabutan ng kamao si Daryl na may dalisay na lakas. Haha, ang batang iyon ay magiging bubong. Bato ay dapat na nagawa ito ng mas maaga. Kabanata 2563. Oo, ang pakikipag-usap sa mayabang na siyam na lalaking taga-continents na tulad nito ay nasayang lang sa oras. Hindi maitago ng mga sundalong Raksasa ang kanilang kaguluhan sapagkat wala sa kanila ang maniniwala na si Daryl ay may kasanayang umiwas sa suntok, at lahat ay tuwang-tuwa sa paghihintay sa hindi maiiwasang kamatayan ni Daryl. Ang mga mangangalakal mula sa siyam na kontinente sa di kalayuan ay lumingon, ang kanilang ulo at tumingin sa malayo habang si Cheyenne ay hinihingal at tinakpan ang kanyang mga mata ng hindi namalayan. Sa kanyang isipan, maaaring si Daryl ang sinumpaang kapatid ng kanyang Panginoon, ngunit sa matinding pinsala, paano niya makatiis ang isang suntok na napakalakas? Bang! Tulad ng lahat ng iba pa sa pinangyarihan ay nahuli sa kanilang sariling mga saloobin, ang dalawang figure na pagmamay-ari ni Daryl at Bato ay kumonekta, na nagpapadala ng isang alon ng panginginig ng lupa. Ang isang muffled grunt ay narinig mula sa Bato bago siya pinadalhan ng paglipad sa malayo hanggang sa maabot niya ang tumpok ng stock na higit sa 100 metro ang layo, nasasakal ang kanyang sariling dugo. Namumutla si Bato at nagsimulang mabuo ang pawis sa kanyang mukha sa sobrang sakit. Nasira na ang kanang braso. Ano ang mga panga ay nahulog sa hindi inaasahang pangyayari at ang bawat solong tao ay na-freeze sa pagkabigla. Paano naging posible yun? Talaga bang napakalakas ng bata? Kaagad, ang kanilang mga mukha ay napuno ng panginginig sa takbo habang ang lahat ng mga mata ay nagtitipon kay Daryl, natagpuan lamang na si Daryl ay hindi pa nakakilos kahit kaunti man mula sa kinatatayuan niya. Ano nanlaki ang mga mata ni Jack sa hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Bato na nakahiga sa lupa at nakasimangot na pinag-aralan si Daryl. Paano ito nangyari? Si Bato ay ang pinakamalakas na tao na nagtatrabaho sa ilalim niya, na madaling pumatay ng isang toro na may isang suntok. Gayunpaman siya ay natalo ng batang silanganing ito. Nanginginig si Cheyenne habang nakatingin siya kay Daryl, na hindi makapagsalita. Ang taong ito ay hindi pa nakakagaling mula sa kanyang pinsala. Sino ang mag-aakalang siya ay maaari pa ring maging napakalakas? Well, kalmadong ibinaling ng pansin ni Daryl si Jack. Sinabi ko na sa iyo na ang iyong tao ay walang laban sa akin. Bukod dito, kung minsan kinakailangan ng higit pa sa karahasan upang malutas ang mga problema. Hindi nag-abala si Daryl na tumingin sa Bato. Si Jack ay mukhang napilitan siyang magtiis ng labis na kahihiyan at ang kanyang galit ay umuungal sa loob niya sa bawat salitang binigkas ni Daryl. Naisip mo ba na makakaligtas ka ng walang gasgas matapos bugbugin ang aking mandirigma? Masamang tinitigan ni Jack si Daryl at sinabi, kahit na umalis ka, hindi ka makakalabas ng Rock City ng buhay. Siya ang alkalde ng Rock City, hindi kailanman siya nagdusa ng ganoong kahihiyan, sa harap ng lahat ng mga taong ito, walang mas kaunti. Paano siya mabubuhay sa kanyang sarili kung pipiliin niyang umatras at pakawalan si Daryl ngayon?
Hindi na nangangailangan ng anumang karagdagang utos, ang mga sundalong Rakshasa sa paligid nila ay agad na nagmarcha at pinapaligiran si Daryl. Parami ng paraming mga sundalo ang nagbubuhos pa rin sa bulwagan, bawat isa ay may hawak na sibat na gawa sa natatanging material. Jack tulad ng sitwasyon na malapit ng lumaki, isang panginginig ngunit kahit papaano kaaya-ayang boses ang umalangaw sa buong bulwagan. Isang kaakit-akit na figure na pumasok na may higit sa 100 mga gwardya sa likuran niya. Ito ay walang iba kundi ang Rakshasa Queen na si Natalie Celtic at sa likuran niya ay ang 12 Diyos ng tribo ng Rakshasa. Nakasuot siya ng katad na mahabang damit na kasing puti ng unang nyebe na nakabalangkas sa kanyang mga kurba. Hindi lamang niya natanggal ang kumpiyansa at hindi nakapangyarihang kagandahan, ang kanyang pagkakaroon bilang reyna ay hindi may kakailan na makapangyarihan. Ang karamihan ng tao, lalo na ang mga kalalakihan, ay agad na nahipnotismo ng kanyang kagandahan. Hindi rin mapigilan ni Daryl na mapanganga habang ang isang ngiti ay dahan-daw ang lumitaw sa kanyang mga labi. Naging mga taon at si Natalie ay tila nakakuha ng mas kaakit-akit sa pagdaan ng panahon, Kabanata 2564. Tapos na, nanginginig sa takot si Cheyenne sa pinangyarihan at naramdaman niyang nalulunod siya sa gulat. Ngayon na ang reyna ng tribo ng Rakshasa ay narito, ang kanilang sitwasyon ay maaari lamang lumala mula sa puntong ito pataas. Kahit na tulad ng sinumpa ang kapatid ng kanyang Panginoon ay maaaring, hindi niya maaaring makuha ang buong tribo ng Rakshasa. Kamahalan, sa wakas ay nakabawi si Jack mula sa unang pagkabigla at pilit na ngumiti sa direksyon ni Natalie. Wala yun, talaga, mayroong isang bata na nagdudulot ng gulo sa paligid, hahawakan ko ito kaagad. Si Jack ay nagtapo ng isang hitsura ng paghamak kay Daryl habang nagsasalita ito. Si Daryl ay nagmula sa 9 na kontinente at kahit na ang tribo ng Rakshasa at ang 9 na mga kontinente ay wala na sa gyera at nakasama sa kapayapaan sa loob ng 3 taon ngayon, ang mga tao ng tribo ng Rakshasa ay nagtataglay pa rin ng isang tiyak na pagtatangi laban sa mga tao mula sa 9 na kontinente dahil sa kanilang kasaysayan ng pagkatapon sa libu-libong taon. Natitiyak ni Jack na bilang kanilang reyna, si Natalie ay walang kataliwasan dito. Pagkatapos ng lahat, ang ama ng reyna at 2 nakatatandang kapatid ay nawala ang kanilang buhay sa isang paraan o sa iba pa sa mga kamay ng mga tao mula sa 9 na kontinente. Pinakamahalaga, palaging ipinagmamalaki ni Jack ang kanyang sarili sa pagtatalaga sa kanya bilang alkalde ng Rock City. Alam niya na pinagkakatiwalaan siya ni Natalie at hindi siya pintasan sa isang brat mula sa 9 na kontinente. Bumantong hininga si Natalie matapos marinig ang sasabihin ni Jack. Sa halip na tumugon kaagad, sinuri niya ang karamihan at ang mga mata niya ay tuluyang nahulog kay Daryl. Kaagad, kumalas si Natalie sa pagkabigla sa nakita. Hindi niya makilala si Daryl sa unang tingin ngunit may isang bagay tungkol sa lalaki at sa kanyang natatanging aura na pakiramdam pamilyar. Sa gitna ng pagkabalisa, ang unang taong naisip niya ay si Daryl Darby. Walang ibang tao sa lupa maliban kay Daryl Darby na nagtataglay ng napakahusay na aura. Gayunpaman, nawala siya sa wild deserted secret region mula noong gyera 3 taon na ang nakalilipas. Kaagad, ang mga tao na dati ay naakit ng kagandahan ni Natalie ay tuliro sa kanyang ekspresyon. Ano ang nangyayari sa reyna tulad ng karamihan ng tao ay clueless sa pagkalito. Natalie dahan-dahan lumakad patungo Daryl at taos pusong nagtanong, "Patawarin mo ako, Ginoo." Sino ka? Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaguluhan at pag-asa, ang kanyang ekspresyon ay magalang habang nagsasalita. Ang buong bulwagan ay agad na sumabog sa mainit na talakayan sa nakakagulat na eksena. Ano natugunan lang ni Queen Natalie ang batang lalaki mula sa 9 na kontinente? Ano ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko lang. Habang ang lahat ay naguluhan, si Jack ay ganap na nalito. Si Natalie ay palaging ang kataas-taasang reyna sa kanyang puso at isang taong kamahalan dahil hindi siya dapat abala sa pagtingin kay Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang batang iyon ay dapat na isang tagapag-alaga lamang na walang katayuan o posisyon. Ang hindi niya inaasahan na talagang si Natalie ay magsimula ng isang pag-uusap sa lalaki sa isang banayad at magalang na tono. Ito ba talaga ang kanilang mayabang na reyna na nakatayo sa harap nila? Ang paningin sa harapan niya ay napakalayo ng hindi niya maisip para ay proseso niya. Huminga ng malalim si Jack habang sinusubukan nitong patatagin ang kanyang sarili.
ang mga pag-iisip ay nakalusot sa kanyang isipan at pakiramdam nito ay parang ganap siyang nawala. Samantala, natigilan din si Cheyenne. Napatingin siya kay Daryl habang sari-saring pag-iisip ang tumawid sa kanyang ulo. Hindi kaya alam ng pinanumpaang kapatid ng kanyang master ang Rakshasa Queen, imposible yan. Sa isang koneksyon tulad ng Rakshasa Queen, ano siya maaaring magtapos sa gayong matinding pinsala? Kamahalan, huminahon si Jack, at sa bawat huling hibla ng lakas na mayroon siya, nagawa niyang maingat na binigkas ang tanong. Ano ka ba gayon paman? Ang mga mata ni Natalie ay nakatuon kay Daryl na parabang hindi siya nakarinig ng isang salita at matiyagang naghintay para sa isang sagot. Iyon ay sa wakas ay sumisikat si Daryl at sinabi sa kanya, medyo matagal na. Kabanata 2565. Nang marinig ang tinig ni Daryl, si Natalie ay lubos na nasobrahan ng kagalakan. Salamat sa Diyos, naisip ko bago siya matapos, lihim na umiling si Daryl upang pigilan siya. Sa totoo lang, naramdaman ni Daryl na hindi pa oras para ilabas niya ang kanyang totoong pagkatao. 3 taon na ang nakakaraan, nag-aling ka na ba, tanong niya sa kalmadong tono. Tumango si Natalie bago sumagot ng respeto. Oo, mula nang pumirma kami ng kasunduan sa kapayapaan kasama ang 9 na mga kontinente, nakitira ako rito kasama ang aking mga tao. Ang nakaraang 3 taon ay naging mapayapa at ang aming relasyon sa 9 na kontinente ay medyo maayos. Huminto muna siya sa isang split segundo bago tuluyang idagdag, salamat. Si Natalie ay dating walang takot na diyosa ng marshal ng tribo ng Rakshasa. Ngunit dumaan sa gyera 3 taon na ang nakakalipas, siya ay naging isang babaeng may katwiran. Minsan ay nakuha siya ni Daryl na kung saan ay isa sa pinaka-nakakahiyang sandali sa kanyang buong buhay. Kahit na ganoon, si Natalie ay walang kinamumuhian na galit sa lalaki. Sa halip, wala siyang iba kundi nagpapasalamat, alam na ang 9 na kontinente ay hindi magagawang makipagkasundo sa tribo ng Rakshasa, kung hindi dahil sa ginawa ni Daryl. Hindi ito labis na sabihin na ang mga taon ng kapayapaan at kaunlaran ng tribo ng Rakshasa ay dahil sa kanya. Ang kanyang mga salita ay narinig ni Jack, na hindi mapigil ang humakbang palapit sa pag-usisa. Ano ang Reyna, nagpapasalamat ba siya sa brat na ito basta sino siya, talaga? Naisip ni Jack, habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha at tumingin kay Daryl na may mga salungatan na nagngangalit sa loob niya. Para sa isang babaeng kagaya ni Natalie na maging Reyna sa kabila ng hindi mabilang na kakompetensya sa tribo ng Rakshasa ay hindi narinig sa kasaysayan, ngunit nagawa niyang makuha ang respeto ng bawat solong miyembro ng kanilang komunidad sa kanyang walang kapantay na talento na napatunayan sa loob ng 3 taon ng pamumuno. Sa tribo ng Rakshasa, si Natalie ay isang maladyos na pag-iral na hindi lamang kinakatawan ng Reyna, kundi pati na rin ang haliging espiritual na sumusuporta sa buong tribo. Sino ang maaaring maniwala na ang makapangyarihang Reyna ay magiging mas mababa sa isang walang gaanong bodyguard mula sa 9 na kontinente, kung hindi nila ito nasaksihan ng kanilang sariling mga mata at para mapunta siya hanggang sa magpasalamat sa kanya dapat ako ay naghahalusan. Si Jack ay nakatayo na nagyelo sa lugar, desperadong sinusubukang kumbansihin ang kanyang sarili ng paulit-ulit na ang nakikita ay hindi totoo. Ang mga sundalong Rakshasa sa kanilang paligid ay nasa kaguluhan. Nagpasalamat ba sa kanya ang Reyna, kailangan mong lokohin ako, sino ang bata, ano ang nangangarap ako? Ang mga mangangalakal mula sa buong kabuuan ng 9 na kontinente ay namangha rin. Tinitigan nila si Daryl ng sobrang malapad ng mga mata na parabang pop-out anumang minuto. Bago sa kanila ang isang eksena kung saan ang mayabang na Rakshasa Queen na may kagandahan na karibal ng isang anghel ay gumalang na gumalang, sa harap ni Daryl, tulad ng isang anak na babae bago ang kanyang ama. Ang mga nakakabingi na ingay mula sa talakayan na sumabog sa paligid nila ay tila hindi nag-abala kay Daryl. Panay ang paningin niya kay Natalie at tumango ng may banayad ng ngiti. Mabuti, natutuwa akong malaman na ang tribo ng Rakshasa ay nakakita ng paraan upang mawala ang puot na naipon ng higit sa libo-libo ng mga taon, at katuwang nakasama ang mga tao ng 9 na kontinente. Napangiti si Natalie sa pag-aproba ni Daryl, ang puso niya ay tumalon sa kagalakan nang malaman na hindi niya siya binaygo. Sumulyap siya kay Jack, na nakatayo pa rin sa likuran niya, at tinanong, maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari kanina? Ang iyong nasasakupan ay baluktot ang mga panuntunan sa kanyang kalamangan. Kakailanganin mong suriin sa kanya para sa mga detalye,
sagot ni Daryl bago lumakad sa isang upuan sa tabi niya at nakaupo dito. Ngayong nandoon na si Natalie, hindi na kailangan na siya ay makisali pa. Agad, napuno ng kahihiyan ang kanyang masarap na mukha. Dahan-dahan siyang lumingon upang harapin si Jack na may butas na nakasisilaw. Ano ang nangyari, Jack? Kahit na ang kanyang tono ay nanatiling kalmado nang hindi inilalantad ang anumang emosyon, ang aura na inilabas niya ay hindi may kakailan na sobrang lakas. Napansin ang panganib na nakatago sa likod ng kanyang mga mata, hindi mapigilan ni Jack na makaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa. Huminga siya ng malalim sa pagtatangkang kalmihin ang kanyang sarili bago ipaliwanag ng may pag-iingat. Ang batang ito mula sa siyam na kontinente ay sinasadya na magdulot ng kaguluhan dito sa pamamagitan ng pagsubok na basagin ang pinakabagong panuntunan, na ipinatupad ko, at sa gayon ay magtuturo lamang ako sa kanya isang aral para dito. Si Jack ay walang maloko, napagtanto niya na ang Reyna at Daryl ay malapit na magkakilala, ngunit anuman ang kanilang relasyon, siya pa rin ang kanyang pinagkakatiwalaang nasasakupan. Bukod, ginawa niya para sa pakinabang ng tribo ng Rakshasa, kaya't hindi niya dapat alalahanin ang sarili sa mga kahihinatnan. Anong sinabi mo hindi nasisiyahan? Tinanong ni Natalie, ikaw, magtuturo sa kanya ng isang aralin. Kabanata 2566, oo. Tumanggo si Jack, nag-aalangan pa noong unang ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa kanya ang determinasyon. Ang tribo ng Rakshasa ay palaging nagkakaisa. Naniniwala siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na kahit na magkakilala sina Natalie at Daryl, susuportahan pa rin niya ang ginawa ni Jack sa sandaling naiintindihan niya ang sitwasyon. Ang bawat solong tao sa bulwagan ay humawak ng hininga sa pag-asam na may isang tanong sa kanilang isip, ano ang pipiliin ng Reyna na unahin siya ang Reyna ng tribo ng Rakshasa sa pagtatapos ng araw at sa makatuwid, ay malamang na unahin ang benepisyo ng kanyang mga tao bago ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ang Rock City, ang teritoryo ng tribo ng Rakshasa. Nang marinig ang mga detalye, sumimangot si Natalie. Kailangan niyang sumang-ayon na wala sa linya si Jack sa oras na ito. Si Jack, sa kabilang banda, ay nagkamali ng kanyang ekspresyon bilang isang tahimik na pag-aproba at nagwagi ng matagumpay. Agad niyang sinubo ang mga utos sa mga sundalong Rakshasa sa paligid niya, kunin ang batang iyon at itapon siya sa isa sa mga sel. Madugong brat, kaya paano kung alam mo ng personal ang Reyna? Ang pagdudulot ng kaguluhan sa Rock City ay nangangahulugang kamatayan para sa iyo. Gaano katapang ang pag-upo niya doon tulad ng pagtingin niya sa atin na isip ni Jack. Pinalibutan muli ng mga sundalong Rakshasa si Daryl sa sandaling masabi ang mga salita. Tumawa si Daryl sa pinangyarihan at nanatiling may pagkalikha. Tumigil ka, ungol ni Natalie. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig na yelo habang ang isang alon ng malakas na aura ay sumabog mula sa loob niya. Naramdaman ang galit ng kanilang Reyna, lahat ng Rakshasa ay naramdaman na lumubog. Ang kanilang tiyan bilang tugon at agad na bumalik sa kanilang dating posisyon, hindi nang ahas na huminga pa ng sobrang lakas sa takot na mapuko pa siya. Ikaw kamahalan si Jack ay natataranta kay Natalie at bago siya makapagreaksyon, lumapit sa kanya si Natalie. Nang walang anumang babala, ang kanyang kamay ay konektado sa mukha ni Jack sa buong lakas. Kasunod sa malakas na sampal, si Jack ay pinadalhan ng umiikot bago lumapag sa lupa gamit ang kanyang likuran. May dumadaloy na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig dahil nawala ang dalawa sa kanyang mga ngipin. Sigaw ng karamihan gulat sa nakita. Kamahalan na hit ang aming alkalde ano ang nangyayari. Tinakpan ang kanyang mukha ng kamay sa gulat, naramdaman ni Jack na nalulungkot siya at sinabi, bakit, kamahalan? Wala akong ginawang mali na kahihiya itong sampilan ng Reyna sa harap ng lahat ng mga taong ito. Ang mga sundalong Rakshasa sa kanilang paligid ay nakatayo, hindi nangangahas na gumalaw kahit kaunti. Wala sa isip si Natalie sa reaksyon ng mga tao sa kanilang paligid at sumampa patungo kay Jack na may malamig na ekspresyon. Napatingin siya sa kanya ng may kataasan at sinabi, Jack, paano mo ba pinapahirapan ang aking pinarangalan na panauhin? Isaalang-alang na awa na hindi kita hinahatulan ng kamatayan dito at ngayon. Ano pinarangalan ng panauhin muli? Natigilan ang lahat sa bulwagan sa kanyang mga sinabi. Ang panganib Cheyenne ay bumagsak habang nagpupumilit na hanapin ang boses nito at tumingin kay Daryl na ikinabahala.
Naisip niya na ang lalaking ito ay isa lamang sa mga nanumpa na kapatid ng kanyang Panginoon na walang espesyal sa kanya. Hindi niya maiisip na siya ay sa katunayan, isang pinarangalan na panauhin ng reyna mismo. Hindi nakakagulat na siya ay nagsasalita sa kanya sa isang magalang na tono. Si Jack ay na-freeze sa lugar, pakiramdam na parang may static sa kanyang ulo. Naisip niya na ang batang lalaki na ito ay isang kakilala lamang ng reyna, sino ang mag-aakalang espesyal siya. Kamahalan, ako huminto si Jack at hinanap ang tamang mga salita bago sumigaw, ginawa ko ito alang-alang sa amin, para sa pakinabang ng tribo ng Rakshasa. Ang sobrang sisingilan na komisyon ay pupunta lamang sa aming mga tao sa Rock Trinity, hindi ko ito ginagawa para sa aking sarili. Kahit na ang batang ito ay pinarangalan na panauhin ng inyong kamahalan, hindi siya maaaring maging mas mahalaga kaysa sa kabutihan ng ating mga tao. Kabanata 2567. Ang mga salitang tila tinulak pa si Natalie upang sumabog mula sa galit. Tumahimik ka. Alam mo bang ang Rakshasa tribe ay hindi nasisiyahan sa mapayapang buhay sa nakaraang ilang taon, kung hindi dahil sa ginawa ng kagalang-galang na panauhing ito. Galit na kinaway niya ang kanyang kamay at nag-utos, ay drag si Jack upang makatanggap ng parusa ng 100 welga ng pamamalo. Oo, ang Rakshasa sa paligid nila ay hindi naglakas loob na sumuwi at agad na lumipat upang i-drag si Jack palabas sa pagtanggap ng order. Snap, snap, snap. Hindi nagtagal, ang malakas na tunog ng latigo na tumatama sa laman ay umalangaw sa bulwagan, kasunod ang pinahihirapang hiyaw ni Jack. Kaagad, ang bawat tao sa bulwagan ay natakot nang mamatay sa kakilakilabot na paningin kay Jack na binugbog, hanggang sa mapunit ang kanyang balat at laman at lumabas ang dugo na parang bukal mula sa kanyang mga sugat. Walang nang ahas na tutulan ng parusa sa takot sa galit ng Rakshasa Queen. Ang masakit na hiyawan ay kalaunan ay nakuha ang pansin ng iba pang mga general ng tribo ng Rakshasa at sumugod sila upang makita lamang si Jack sa kanyang kahabag-habag na estado. Hindi nila makita ang isa sa kanilang mga tao na naghihirap, at lumakad patungo sa reyna bago nauuto, iyong kamahalan. Mangyaring magkaroon ng awa, si Jack ay nagambag sa lahat ng mga taon tama na yan. Umungal si Natalie, napalakas ang boses nito sa awtoridad ng kanyang aura. Nararamdaman ng kanyang galit, ang mga general ng sabay na nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga tinek at umatras sa tagiliran na walang salita. Sa wakas, sumenya si Natalie na tumigil ang parusa tulad ng malapit na mapatay si Jack. Huminga siya ng malalim bago humakbang kay Daryl na may nakakaakit ng ngiti. Nasaktan ka ni Jack, paano mo nais na maparusahan siya, tanong niya. Agad, lahat ng mga mata ay natipon kay Daryl na may takot. Ang bawat solong sa kanila ay naisip na ang batang ito ay haharapin ng matitinding kahihinatnan para sa pagkakasala sa alkalde ng Rock City. Sino ang mag-aakalang ang mga tala? Hanayan ay magiging mabilis, na ang hindi gaanong mahalaga na tao mula sa 9 na kontinente ay nasa kumpletong kontrol sa kapalaran ni Jack. Hindi siya ordinaryong walang tao, ngunit ang totoong diktador ng sitwasyon. Ang bulwagan ay nahulog sa kumpletong katahimikan, kaya't higit na maririnig ng isang tao ang isang tunog na mahina dahil sa isang pin na bumabagsak sa sahig. Ngumiti si Daryl at sumagot sa isang kalmadong tono, ibig kong sabihin, naiintindihan ko na pagkatapos ng libu-libong taon ng pagkatapon, ang tribo ng Rakshasa ay gugustuhin na makabawi sa nawalang oras ngayon na sa wakas ay bumalik ka sa 9 na kontinente. Gayunpaman, iyon hindi binabago ang katotohanan ang negosyo ay nangangailangan ng pagiging patas at integridad. Dahil tinuruan mo na siya ng isang aralin, wala nang idaragdag pa rito. Ngunit inaasahan kong ang mga insidente na tulad nito ay hindi na mauulit sa hinaharap. Oo, naiintindihan ko. Mahinang tumanggo si Natalie bilang tugon tulad ng isang bata na nakagawa ng mali. Sa susunod na sandali, lumingon siya upang titigan si Jack at sinabi, Jack, dapat mong i-renew ang sistema ng pangangalakal at epekto ng mga batas mula ngayon at hanggang ngayon. Ang anumang pakikipagkalakalan sa 9 na mga kontinente mula ngayon ay dapat manatiling ganap na makatarungan, o maging handa na mawala ang iyong posisyon bilang alkalde ng Rock City. Oo, kamahalan. Umiling si Jack ng mapang-asar, bago mag-order sa kanyang mga tauhan, bilasan mo, gawin agad ang mga papeles sa pangangalakal para kay Miss Yuck. Sa ngayon pa lang, desperadong hinahangad ni Jack na maibalik niya ang oras.
Naisip niya na madaragdagan niya ang komisyon para sa kanyang lungsod at sa halip, natapos na ang paghuhukay ng kanyang sariling libingan. Di nagtagal, ang katulong ni Jack ay sumulong at magalang na tumulong kay Cheyenne sa mga pormalidad. Ang katotohanan ay sa wakas ay naabot kay Cheyenne habang nagpupumilit siyang mapigilan kung gaano siya kinilig. Tumingin siya kay Daryl nang may pagkamangha, iniisip, ang sinumpaang kapatid ng aking Panginoon, sino talaga siya? Kahit na ang reyna ng tribo ng Raksesa ay may galang sa kanya. Gawin dahan daw ang tumalikod si Natalie at kinagat ang kanyang labi bago iminungkahi, mayroon ka bang oras pagkatapos nito? Kung okay lang sa iyo, nais kong mag-host ng isang kapistahan sa iyong pangalan. Isang kapistahan si Daryl ay tila nabigla sandali sa ideya ngunit nakabawi agad. Umiling siya sabay ngiti at sinabing, hindi na kailangan iyon. Pupunta ako ulit upang bisitahin ka kapag may oras ako. Ang sitwasyon sa pamilyang Carter at Jewel ay nanatiling hindi sigurado sa ngayon, hindi ito ang oras para sa isang kapistahan. Bukod, si Zhangju ay may mga mata sa buong 9 continents. Mas mainam na laruin ito ng ligtas. Kabanata 2568. Dahil sa pagkadismaya, pinilit ni Natalie ang isang ngiti at sinabi, sige na. Bago umalis kasama ang natitirang mga sakop niya. Ang karamihan ng mga tao sa trading hall ay sabay na bumantong hininga nang siya ay nawala, na nagpapagaan sa kanila ng pressure na nararamdaman mula sa malakas na presensya ng reyna. Iyon ay tungkol sa oras na nakumpleto ni Cheyenne ang lahat ng mga pamamaraan na kinakailangan para sa kalakal. Tulad ng ipinangako ng reyna, hindi sila sinisingil ng anumang komisyon at sa halip ay nakapagpalit ng isang gwapong dami ng mga armor na katad na ginawa at ginawang perpekto ng tribo ng Raksesa. Hindi na kailangang sabihin, ang Yok family ay maaaring makagawa ng isang malaking halaga sa kalakal na ito. Tiyuhin, si Cheyenne ay lumakad mula sa tainga hanggang tainga habang sinasabi sa kaguluhan, kamangha-mangha ka. Sino ang nakakaalam na magiging kaibigan mo ang Raksesa Queen? Seryoso, sino kang umisi si Daryl sa mausisa na ekspresyon ni Cheyenne at sinabing, ako ay isang ordinaryong tao lamang na nakakakilala sa reyna. Mabuti, huwag mong sabihin sa akin, nagpout si Cheyenne, ang kanyang mga nakakaakit na tampok ay ginawang mas buhay pa sa pagkabigo. Hindi siya, tanga, halata namang nagsisinungaling si Daryl. Ngunit napagpasyahan niya na mas makabubuting ipaalam sa kanya ang kanyang sikreto kung talagang ayaw niyang ibahagi ito. Makalipas ang kalahating oras, nakarating ang dalawa sa mansyon ng pamilya Yok. Sir, ang isang tagapaglingkod na nagtatrabaho para sa pamilyang Yok ay agad na lumapit kay Daryl kaagad na pumasok sila sa mga pintuan at may isang magalang na tono, sinabi, isang babae ang dumating at hiniling na makita ka, naghihintay siya ngayon sa gilid ng bulwagan. Isinasaalang-alang ang katotohanan na si Daryl ay ang sinumpaang kapatid ni Zuboji at si Zuboji ang Panginoon ng kanilang panganay na anak na babae. Lahat ng mga empleyado ng pamilyang Yok ay gumalang sa kanya bilang magalang na Ginoo. Ang mga mata ng alipin ay kumikinang sa pagkalito at paghanga kasabay ng kanyang pagsasalita. Ang babaeng iyon ay napakagandang tao. Isang bisita nagkusko si Daryl, nararamdamang lumubog ang tiyan habang iniisip ang sarili, maaari ba itong maging isa sa mga tauhan ni Zhangju? Sumenyas siya sa tagapaglingkod na pangunahan at diretso sa gilid ng bulwagan. Pagdating niya, natigilan si Daryl nang makita sa harapan niya at napanganga siya. Ang isang payat na hubog na figure ay nakaupo sa isa sa mga upuan sa gilid ng bulwagan. Ang kanyang mga tampok ay hypnotizing delicate at ang kanyang hugis hourglass na katawan. Para siyang isa sa pinakamagandang babae sa langit at lupa na kilala sa kasaysayan. Ang kanyang pag-uugali ay kahawig ng isang anghel, na parang ang nangyayari sa mundo ay malayo sa ilalim niya. Ang babaeng nauna sa kanya ay si Dao Chen. Agad na nasilaw si Daryl, hindi matagpuan ang kanyang katiyakan sa ngayon. Si Dao Chen ay simpleng napakaganda at sa kabila ng katagalan na matagal na mula nang huli siyang makita, hindi gumalaw ang kanyang kagandahan. Daryl, tumayo bigla si Dao Chen sabay tingin niya kay Daryl at sumama sa tuwa. Ikaw talaga, sa katunayan, mula nang kinuha niya kasama si Jewel, isinama ni Dao Chen ang kaluluwa ni Jewel at ang lakas ng Dragon Ball sa itlog ng dragon na may isang espesyal na pamamaraan. Hinanap niya si Daryl kahit saan at doon niya nakuha ang balita tungkol sa hitsura ng Raksesa Queen sa lungsod ng Kalakal.
Ang mga alingaw-ngaw ay sinabi na ang reyna ay kumikilos ng labis na magalang sa isang tao mula sa siyam na kontinente. Kaagad na alam ni Douchan na ang lalaking iyon mula sa siyam na kontinente ay malamang na si Daryl at nagpatuloy na mang-alap ng karagdagang impormasyon. Sa paglaon, nalaman niya na ang lalaki sa tsismis ay isang pinarangalan na panauhin sa pamilyang Yock. Hindi na siya nagdalawang isip pa bago sumugod sa pamilyang Yock para sa isang pagbisita. Iyong pagkababae, huminahon si Daryl at tumugon sa hindi moari na pananabik. Ano ang nagdala sa iyo rito? Ito ay simpleng napakahaba mula nang huli niyang makita si Douchan. Ngumiti ng marahan si Douchan at dumiretso sa punto. Dumating ako na hinahanap kita upang ibigay sa iyo ito. Dapat mong bantayan ito sa iyong buhay. Inabot niya ang kanyang enchanted na hayop na pouch at nakuha ang isang item. Sa sandaling makita niya ito, bumagsak ang panga ni Daryl. Kabanata 2569. Ito ay isang itlog na may diameter na humigit kumulang kalahating metro na may magandang ukit na inukit sa ibabaw. Ang shell ay nagniningning sa mag-agarang kulay na sumasalamin sa mga ilaw dito habang ito ay nakabukas. Sa hitsura nito, maaaring sabihin ng sinuman na hindi ito ordinaryong item. Tumagal ng halos kalahating minuto bago tuluyang may kakayahang maghinahon si Daryl. Ito ay util niya. Bago pa siya matapos, nakangiting paliwanag ni Douchan. Ito ang itlog ng dragon, isang kayamanan na naiwan ng Yellow Emperor. Ang Yellow Emperor ay may dalawang item na naitabi sa magkakahiwalay na chests ng kayamanan bilang kanyang pamana, ang isa ay ang Dragon Ball, at ang isa ay ang Dragon Egg. Ano hindi ba protektado ang itlog ng dragon ng Simaki clan? Pakiramdam ni Daryl ay napailing. Habang sinusubukan niyang tipunin ang kanyang mga saloobin. Paano mo nakamit ang iyong mga kamay dito? Tumingin siya kay Douchan nang may pagkamangha at pagkalito, hindi alam kung ano ang nangyari. Sa totoo lang nag-aalangan si Douchan sa labi habang sinubukang hanapin ang mga tamang salita. Ang kanyang puso ay mabigat sa memorya ng kung paano ang kaluluwa ni Jewel ay isinama sa itlog ng dragon, ngunit bago siya magpatuloy, naputol siya ng isang boses. Kapatid, kuya. Walang tigil na sigaw ng boses kasunod ang pagpasok ng isang guwapong lalaki. Ang lalaki ay humakbang patungo kay Daryl nang walang kaaya-aya at tinanong, "Kapatid, mayroon akong ilang mga update." Ang tao talaga, Zuboji. Habang siya ay sumisigaw, bigla niyang nasulyapan si Douchan at agad na inilapit ang atensyon sa kanya. "Douchan darling, napakatagal." Inabot ni Zuboji ng kalahating minuto upang mapag-isipan bago siya magsimulang ngumisi ng tainga sa tainga kay Douchan. "Ang aking, mga taon ay lumipas at ang Douchan darling ay pa rin kasing sexy tulad ng dati. Hindi mo sana nakalimutan ako, di ba ako ang lalaking nagbuhay sa iyo? Kung nais mong pasalamatan ako, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagiging kaibigan." Hehe, ang mga mata ni Zuboji ay nascan at pataas ni Douchan habang nagsasalita ito. Ipinanganak bilang isang manlalaro, si Zuboji ay kaagad na napansin ang kagandahan ni Douchan, kung kaya't nagmukha siyang lasing. Mapait na ngumiti si Daryl sa eksena habang iniisip sa sarili, si Zuboji ay hindi nagbabago, hulaan ko. Malaswa pa rin tulad ng dati. Sa pakiramdam na hindi mapakali sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Zuboji, namula si Douchan sa hiya at galit. Sinabi niya, "Ikaw." Kinalma niya ang sarili bago sumagot ng malamig, "Hindi ako interesadong makipagkaibigan sa iyo." "Oh, halika, ako ay 100% na taos-puso dito," sabi ni Zuboji na may isang mapaglarong ngiti. Humakbang siya palapit kay Douchan upang hanggan ang kagandahan sa malapit. "Maganda, napakaganda," sinta ni Douchan. "Ang iyong kagandahan ay maihahambing sa Lady Chang'er sa iba't ibang paraan." Sa wakas ay nauubusan ng pasensya, hindi na nakuha ni Douchan ang pang-aasar niya at sinigawan si Daryl, "Daryl, hindi ko na masasabi ang detalye tungkol sa itlog sa ngayon. Siguraduhin lamang na protektahan mo ang itlog ng dragon at alagaan ito mula sa ilalim ng iyong puso." Kaagad na nagsalita ang huling salita, tinapik ni Douchan ang kanyang mga paa sa lupa at bumagsak palabas ng gilid ng bulwagan, lumulukso patungo sa kalangitan bago magkaroon ng reaksyon ang sinuman. Si Douchan ay may bawat solong balak na ipaliwanag ng detalyado ang lahat kay Daryl, upang ipaalam sa kanya na ang kaluluwang nagpapahinga sa loob ng itlog ng dragon ay ang kanyang sinaligang Jewel, ngunit hindi lamang niya ito makita sa kanya upang tiisin ang panghihimasok ni Zuboji.
Dao-chan darling, huwag kang punta. Masigasig na sigaw ni Zuboji at hinabol siya. Ano ang hindi alam ni Daryl kung ano ang iisipin tungkol sa sitwasyon at nagpas siyang magtuon ng pansin sa itlog ng dragon. Habang pinag-aaralan niyang mabuti ang itlog, ang puso niya ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. 3 taon na ang nakalilipas, napakarami niyang pinagdaanan, upang hanapin ang mga kayamanan na naiwan ng Yellow Emperor at gayon paman, nawala ang Dragon Ball sa lambak ng kamatayan na wala man lang bakas sa kinalalagyan nito. Matapos niyang umalis sa lambak ng kamatayan, sa wakas ay natagpuan niya ang Dragon Ball. Ngunit bago pa man niya ito ipagdiwang, ang Dragon Ball ay kinuha na ni Zhang Ju. Sino ang mag-aakalang matapos ang lahat, ang piraso ng kayamanan na ito ay mapunta sa kanyang mga kamay at pinakanakakagulat, sa anyo ng Dragon Egg. Ang pinahanga ni Daryl ay kahit papaano, naramdaman niya ang isang pamilyar na bagay na naglalabas mula sa itlog ng dragon, na parabang matagal na niyang alam ito. Kabanata 2570. Oo, kailangan kong magpatak dito. Naalala ni Daryl at dali-daling tin. Nutol ang kanyang daliri, na tumutulo ang kanyang dugo sa itlog ng dragon. Hindi niya namalaya na ang kaluluwa sa loob ng itlog ng dragon ay pagmamay-ari ni Jul at susundin niya siya habang buhay kahit na hindi tumatak. Kaagad, isang ilaw na nakakabulag ang inilabas mula sa itlog ng dragon na samindi sa buong panig ng bulwagan, hudyat sa tagumpay ng pag-imprint. Isang nakaganang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl ngunit sa kalaliman niya, hindi siya labis na kinikilig habang pinapaalalahanan niya ang tanawin kung saan niya itinatak si Rocky 10 taon na, ang nakakalipas sa isang pribadong silid sa ilalim ng lupa sa sektang nag-aalaga na isip niya sa oras na si Rocky ay nasa tabi niya sa buong natitirang buhay niya, hindi inaasahan na si Rocky ay mapapatay sa malamig na dugo ni Laura Hansen tulad ng malapit sa tagumpay sa rurok na lakas nito. Nagbahagi siya ng labis kay Rocky na hindi na ito isang enchanted na hayop, ngunit ang kanyang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng pamilyar na pakiramdam na naramdaman mula sa Dragon Egg bago siya, hindi pa rin niya mapigil ang mami si Rocky. Snap! Tulad ng pagkalunod ni Daryl sa kanyang sariling mga saloobin, isang malutong na tunog ng pag-crack ng eggshell ang narinig. Ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw at maya-maya may isang butas na binuksan, sinundan ng isang kaibig-ibig na maliit na ulo na pinisil sa butas. Ito ay isang kaakit-akit na sanggol na dragon. Ito ay may maputlang berdeng balat at dahil nasa estado pa rin ang kapanganakan nito, ang mga kaliskis ay hindi pa nabubuo. Ang kulay asul nitong mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw na pumasok sa silid habang nakatingin sa paligid. Ito ay hindi mailalarawan matibay. Parehong nagulat at nasasabik, kinuha ni Daryl ang sanggol na dragon sa kanyang kamay ng napakasarap na parang natatakot na ihuhulog niya ito. Ang sanggol na dragon ay tumingin ng mabuti kay Daryl tulad ng pagkakakilala sa kanya sa napakatagal na panahon. Tumikim ito at sumandal kay Daryl gamit ang maliit na ulo nito. Sa katunayan, ang kaluluwa ng sanggol na dragon ay dating nagmamay-ari kay Jul. Pinagsama ni Dao-chan ang kanyang kaluluwa sa itlog ng dragon na may isang espesyal na pamamaraan at sa makatuwid, ang kaluluwa ni Jul ay nanatili pa rin sa loob ng kaharian at nabalot ng kagalakan sa paningin ni Daryl. Gayunpaman, ang mga dragon ay ang pinakamakapangyarihang enchanted na hayop sa mundo na may mahabang-habang buhay at mabibigat na kapangyarihan. Ang kanilang paglaki ay maaaring maging napakabagal sa mga mata ng isang mortal at sa gayon ito ay normal na hindi ito makapagsalita sa sandaling ito. Hahaha, maaaring hindi alam ni Daryl na ang kaluluwa ng sanggol na dragon ay pagmamay-ari ni Jul, ngunit naramdaman niya na maaari siyang matuno sa kung gaano kakaibig-ibig ang maliit na nilalang. Inabot niya ang isang kamay upang dahan daw ang alaga ito sa ulo at sinabi, "Napakagandang bagay mo. Maging mabait at makinig sa akin mula ngayon, okay?" Masunuri namang tumango ang sanggol na dragon bilang sagot. Kapatid, habang pinaglalaroan ni Daryl ang sanggol na dragon, narinig niya ang pagsigaw ni Zuboji mula sa labas ng hall. Si Zuboji ay sumunod kay Dao-chan ngayon lamang ngunit sa pag-aatubili na kausapin siya, hindi siya binigyan ng anumang pagkakataon na makahabol sa kanya at nagtapos na bumalik. Kapatid, bakit dumalaw si Dao-chan na naglakad si Zuboji na nagrereklamo ngunit hindi nagtagal ay naputol ito nang makita si Daryl na may hawak na isang baby dragon. Agad, nanlamig siya sa pagkabigla habang nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha.
Dragon, ito ba isang dragon? Hindi pa tayo nakakakita ng mga dragon sa loob ng libu-libong taon dito sa siyam na kontinente ngayon, saan nagmula ang isang ito? Hindi mapigilan ni Zubaji na kumilos palapit habang nagsasalita. Malinaw na naiintindihan niya na kahit na bata pa ang sanggol na dragon, isang malakas na aura ang lumalabas mula rito. Ito ay isang aura na walang maihahambing sa ordinaryong mga enchanted na hayop, ito ay aura ng isang hari. Dahan-daang ngumiti si Daryl bilang tugon at ipinaliwanag, ang maliit na bagay na ito ay dinala sa akin ni Dao-chan at hiniling niya sa akin na alagaan itong mabuti. Ni Dao-chan napatalon si Zubaji sa pagkabigla habang sinusubukang i-proseso ang piraso ng impormasyon. Ang mga dragon ay ang pinakamakapangyarihang maalamat na nilalang nakilala sa kasaysayan ng tao. Ano ang ginagawa ni Dao-chan na ibinibigay kay Daryl sa halip na itatak nito mismo na isip niya? Nang maramdaman ang hindi paniniwala ni Zubaji, tumawa si Daryl bago binago ang paksa at tinanong. Nga pala, Kuya Zu, sinabi mo kanina na nakakakuha ka ng mga update, kumusta, tama ba ang pamilya Carter at Jewel?